sama kanimo. Ug imong pabor ang akong kalipay. Adlaw po kamo ng pagdaig, ug ibubo sa mga pag-awit. Maayo ka, maayo
Word of God says in Revelation chapter 3, verse 15 to 16, I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. Sa Bisaya, nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Dili ka mo sama sa bugnaw o kahainit nga tubig. Unta, bugnaw o kahainit ka mo. Apan tungod kay sama ka mo sa init-init nga tubig. Dili bugnaw o dili usab init, isuka ko ka mo. Magaampo kita. Ginoong Dios nining kabuntagon nga imong gihatag ka namo alang ni ining worship service, amo pagampo nga pinagi sa imong balang espiritu, hatagan mo kami sa kaalam ug kahibalo aron magamit namo ang imong pulong sa adlaw-adlaw namo nga panginabuhi. Panalangini kami Ginoo unta mahimaya ka sa among pagabuhaton nga pagsimba karon. Amo usab nga giuban sa pagampo Ginoong Dios ang among mga kaigsuonan nga wala namo makauban karon nga ikaw padayon nga maghatag kanila sa panalangin, magaprotect kanila og mga tagbo sa ilang mga panginahanglan. Dalayon ka Ginoong Dios walay katapusan. Ang tanang dungog ug kahimayan alang lamang kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. So, maayong buntag. Takhan microphone, no? Napadiri, napoy gunitan. Pero I prefer, hindi lang siguro na kung gamiton ng isa ka microphone. No? Kaganina, sa pagsugod, na-amaze ko, na-bless ko sa opening statement sa itong igsuon. No? Si Sister, kung saan pangalan mo, Sister? Sister Maylin. Kung si Sister Maylin, kung saman nahitabo, personal o nahitabo sa itong palibot, padayon kita nga doon ay pagsalig diha sa atong Dios. Siguro wala pa na inyo nahibalan ang balita nga ang gasol karon 1,500 na. No? Ang gasolina mas mutaas pa. O posibleng maabot ang pipila ka adlaw mawad-an og pundo nga gasolina ang Pilipinas tungod kay wala man tay atong kaugalingon nga production. No? It talks about crisis. Pero ang tinuod nga mga Kristohanon, dili gyud angayan mahadlok nga na mga butanga o dili angayan nga mamahimong maapektuhan ang atong pagsalig tungod kay aduna kitay Dios nga kanunay naga-provide ug wala magpasagad nato. No? Isa na sa atong mga hisgutanan karong kabuntagon ang ato ang pagtuo ug pagsalig diha sa Dios. This morning we will talk about the danger of a lukewarm faith. Base ka na sa pulong sa Dios diha atong mabasa sa Pinadayag chapter 3 verses 15 to 16. Ako usab dugay naman kung nasayod, no, nakadungog ning ining gitawag nga lukewarm believers. Apan sa dihang gi-invite ako ni Pastor Julie, nakalit lang og kasantog nga what is this what is this lukewarm believer. Few months ago nahisgutan nato, nabasa nako, no, during my studies ang kanang gitawag bitaw nga carnal Christian, a Christian who lives in carnality, kanang mahigugmaon sa mga butang sa kalibutan. Pero another type of Christian is that the lukewarm Christian. So there is this danger in our lukewarm faith to Christ. Mao kana ato ang hisgutan karong kabuntagon. Now, ingon pa, no, diha sa mga pagtuon that there is this danger in spiritual condition, especially kung kita usa ka lukewarm Christian. Daghan ang nagtuo nga the greatest danger to Christianity is atheism or persecution. Daghan ang nagtuo nga ang kakuyaw o hadla o ang threat sa Kristohanon mao ang pagkawalay pagtuo sa Dios o atheism. Or ang mga Kristohanon mamahimong i-persecute. Upon according to Christ, the greater danger is lukewarm faith. Sa unahan atong mahisgutan kung unsa kining lukewarm faith.
dili ang rejection. Kita mga Kristohanon usay hadlok nga ma-reject labi na diha sa atong pag-share sa gospel, or mahadlok kita nga dunay mga pipila ka mga pundok nga kung atong tuulon adunay kasuko tungod kay sila kalibutanon og suko sila sa mga Kristohanon. Apan sa atong isgutanan karon, ang giingon ni Ginoong Hesukristo, the greater danger is lukewarm faith. But pasabot, it is not about rejection, it is not about hatred, but indifference. What indifference mean? But pasabot, kanang bugnaw o dili siya bugnaw kundi indifference means complacency sa usa ka Kristohanon. Kanang gitawag nato nga dili seryoso diha sa iyahang pagtuo. Kay ang mga tao nga nag-reject diha kang Kristo, moabot raman ang panahon nga mag-repent gyud siya. Pero ang lukewarm Christian mao kining mga nagtuo, no, nga he is fine when he is not. Very striking that statement. Believes he is fine when he is not. Nagtuo siya nga okay lang, pero ang tinuod dili siya okay. This message was spoken by Jesus to the church in Laodicea. Kung atong balikan ang konteksto sa Revelation chapter 3 verses 15 to 16, kini siya sulat ni Ginoong Hesukristo ngadto sa kasimbahanan sa Laodicea. Usa kasimbahan diin para nianang panahon na usa ka successful nga simbahan, apan ang tinuod sila nga simbahan suffers from spiritual sickness. No? Laodicea, usa ka simbahan diin kung imong tan-awon successful, apan sa tinuod nag-anto sa gitawag natong spiritual sickness. Now, atong hinumduman mga igsuon nga si Ginoong Hesukristo nasayod og nakakita sa tinuod nato nga spiritual condition. Ingon pa diha sa pulong sa Dios, I know your works. Nasayod si Ginoong Hesukristo unsay sulod sa atong kasing-kasing, unsay sulod sa atong una-una, ug wala gayoy matago diha kaniya. Christ is beyond appearances. Siguro daghan ang perfect ang ilahang attendance diha sa matag Sunday worship service. Leader diha sa iglesia. Maayo mo ampo, maayo mo litok og mga pulong sa pag-ampo. Apan ang tinuod dili kini maka-impress sa Dios. Ang imuhang attendance sa church, ang imuhang religious title kung unsa ka kapugihan diha sa church, ang imong maayong mulitok sa pag-ampo, dili kini maka-impress sa Dios kung wala diha ang imong kasing-kasing. Maayo sa porma, apan sulod sa iyang kasing-kasing, wala nahikusa diha sa Dios. Ang Dios nag-evaluate sa kainiton sulod sa atong kasing-kasing. Mao kana ang basihan sa Dios. It is not the image that we display. Maayo man ang atong pamaro. Gwapa o gwapo ka man. Apan dili kana ang makalipay o makahimaya sa Dios kung dili ang sulod sa atong kasing-kasing. Daghan ang giingon nga mga magtutuo o mga Kristohanon karong panahona nga active o gitawag natong kugihan sulod sa simbahan. But the truth is, they are spiritually tired. They are spiritually distracted and they are indifferent. Atong hinumduman mga igsuon that Jesus walay matago diha sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ingon si Ginoong Hesukristo, I know, which means nothing is hidden from Christ.
unsa man ang sulod sa atong una-una karong panahon, unsa man ang gihambin sa atong kasing-kasing, wala ka na matago o wala ka na dili nato ka na madinay diha kang Ginoong Hesukristo. Tanang butang iyang masayran. Now, what does lukewarm mean? Unsa ba ning lukewarm? English man gud ni siya. Atong sabton, unsa ning lukewarm faith? Ingon si Ginoong Hesukristo, you are neither cold nor hot. So ang lukewarm, dili siya bugnaw, dili siya init. Unsa na siya nga klase? Kung sa ininit tubig pa na o sa tubig pa na, unsa na siya tawag na to ana sa Bisaya? Dili bugnaw. Dili gikan sulod sa refrigerator. Dili siya gikan sa water dispenser nga kanang o diha sa initanan og tubig. Unsa na siya? Unsa termino ana sa Bisaya? Tagalog, maligamgam. Oh, maligamgam. Sa Bisaya, aligamgam. Murag init, murag ulan. Oh, mao na siya ang termino diha sa Biblia. Dili ka init, dili sa kabugnaw. Init-init. No? So, atong sabton unsa ba ning pagtuo nga init-init? Okay, isa-isahon na to para mas atong masabtan. There are three spiritual conditions that exist. Una, bugnaw. Ikaduha, init. O kaning dili bugnaw, dili init. Init-init lang. Kung sa Tagalog pa, maligamgam. Okay, atong sabton, unsay buot pasabot sa pulong sa Dios, sa dihang gitawag niya ang usa ka tawo nga cold or bugnaw. A cold person rejects God openly. But pasabot kung you are a cold person or a cold individual, diha dahil sa pagtuo, dili ka mahinampon diha sa Dios o wala ka muila diha sa Dios. Daghan matag kaila nga wala muila sa Dios. No, daghan ang mga tao nga wala magasimba sa Dios. They are those persons who are cold. They know they are far from Christ. Nasayod sad sila. Kini mga cold person, nasayod sila nga wala sila diha kang Kristo. Apan, kini nga mga tao, sometimes, they repent faster because they recognize their faith. Dili bot pasabot nga bugnaw ning mga tawhana, dili na sila dawaton ni Kristo or wala sila na diha totally kang Kristo. Mabot pagyapon ng panahon kung sila gipili ni Kristo aron mamahimong iya mubalik og makig-reconcile sila diha kang Kristo. Mao kana siya ang isa sa mga gitawag nato spiritual condition. Cold. Sa pagkakaron, wala sila'y Kristo sa ilang kinabuhi. Ikaduha nga kondisyon, mao kining hot. No? Mga nagkalayo, mga mainiton nga nag-alagad diha kang Kristo. They are the spiritually alive. They hunger for God. Doon na sila'y pagpanginahanglan sa Diyos o pagtawag sa Diyos. Nahigugma sila sa pulong sa Diyos o nag-alagad sila sa mga kaanakan sa Diyos. Their faith influences their decisions, family, and community. Mao kini ang mga klase nga tinuod nga mga Kristohanon. Nagapangalagad kang Kristo, nagapangalagad usab sa mga kaigsuunan diha sa iglesia. Ang ikatulo nga estado mao kining lukewarm. Again, according to our Lord Jesus Christ, the lukewarm Christian is the most dangerous state. No? They claim to follow Christ. Ingon sila nga nagtuo sila o misunod sila kang Kristo. Apan, their prayer is weak. But pasabot, dilitok man sila nga nituo sila kang Kristo, apan sulod sa ilang kasing-kasing, dunay dakong question ang pagtuo.
gilitok lang apan wala gyud gibati. Ingon sila nga dunay Kristo sa ilang kinabuhi apan dili gyud tinuod nga dunay relasyon diha kang Kristo. They claim to follow Christ pero ang ilang pagtuon sa pulong o pagbasa sa Biblia talagsaon lang. Dili gyud dunay pagpanginahanglan. Kung dili, mas daghan pa ang panahon sa Facebook, daghan pa ang panahon diha sa social media rather than giving much attention diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ilaha pong obedience o pagsunod sa kabubuton sa Dios, selective lang. Kato lang sayon. Nganong mugawas magkuog mo share sa pulong sa Dios o sa gospel nga lisod man na basig katawhan ko nila. So their obedience to the commandment of God is very selective. Ang ilang faith is more on convenient. But pasabot, what is this? Faith is convenient. Magatuo lang sila kung pabor, no, sa ilaha o konbinyente sa ilaha. These lukewarm Christians, God becomes a part of life, not the center of their life. Nahimong kabahin nila ang Diyos. Yes, doon ay Diyos, nakaila sila sa Diyos. Pero ang Diyos, wala yun nahimong sentro diha sa ilahang kinabuhi. They become comfortable Christian. Gusto lang nila mahimong Kristohanon apan wala diha para nila ang kaimportante sa cross. Dili sila gustong magantos. And that is the lukewarm Christian. Now, nganong niingon man ang pulong sa Dios o si Ginoong Hesukristo that lukewarm Christianity is so dangerous. Ingon pa sa pulong nga atong gibasa. Ingon si Ginoong Hesukristo, I will spit you out of my mouth. Kung sa kaninang spit, luwa sa ato panan nasa sulod. Pero itutok, no, may kanto iluwa. Ang pulong pang atong gibasa gani kaganin na ningon isuka. This is a very strong language. It maybe means rejection because of uselessness. Iluwa man. Isuka man. So there is this danger kung ang atong pagkakristohanon puno sa complacency. Dili ka mainiton, dili sa kabugnaw. Ambot pasabot, it is better siguro nga bugnaw. Kung sa uyab pa, may dili ta uyab. Kaysa imo kong sigig pasaligan. Or kung imo man kong himuong uyab, naa ang imong commitment sa kuha. Kinibatanan, dalaga o nanay bana? Kamong duha sister, nanay bana o dalaga? No, pero sa relasyon, mas maayo pa og mingon nga kung dili naman lang kunin mong gustuhon, may pay wala, may pay buwag kaysa muasa. Diya sa atong pagkakristohanon, sayon man si Kristo o wala na i-expect si Kristo. Pero one of the requirement is that our commitment. No? Kung moingon ta nga ang atong relasyon niya kang Kristo, murag naa, murag wa, dili siya makapahimaya. Now, why lukewarm is so dangerous? Una, it will deceive the believer. Usahay kung mao kana ang atong pagtuo, no? We always think that we are spiritually healthy, but it is not. Mao na atong kinaingon nga nagtuo nga nagkalayo, pero nagkalayo. Ikaduha, it produces no spiritual fruit. Bot pa sabot pa. Ang usa ka Kristohanon mamunga gayud. Ang usa ka Kristohanon asin diha sa kalibutan.
Apan kung wala na ang atong flavor, mahimo na kitang useless. Kung ang Kristohanon walay influensya diha sa kalibutan, dili siya tinuod nga Kristohanon. But mahimo pa siyang kapandulan ngadto sa uban. Ang usa ka Kristohanon makatransform sa iyang kinabuhi, makatransform po diha sa kinabuhi sa uban. Apan kung lukewarm ang usa ka niingon nga sa Kristohanon, mao na atong giingon nga murag na murag wala, and that is so very dangerous. Ikatulo, it dishonors Christ. When believers' lives have committed lives, people begin to doubt the power of the gospel. But pasabot ba? Ang ato ang pagka init-init lang, dili gid siya mainiton. It is a form of dishonoring to our Lord Jesus Christ. It is like murabag atong gimap ang Ginoo. Again, atong balikon, I just want to give emphasis to this point. Di na to pwedeng maatik ang Diyos. Unsa man ang atong gihuna-huna sa niagi, unsa man ang atong gihuna-huna, gibati sa karon ug sa umaabot, nasayod ang Dios ni ana. Wala kitay matago diha kaniya. So ang gipangita sa Dios, ang requirement sa Dios nga ni kanato is commitment. Ang pagkatinuod. Now, unsa ba ang mga sinyalis sa gitawag natong lukewarm Christian? Naa siya yung mga signs o mga indicators. So let us examine ourselves. Sulod sa atong kasing-kasing kung nasulod ba kita ni ini. A lukewarm believer may show these signs. Prayer becomes occasional rather than daily. Muampo lang ta sa Dios kung una, Domingo. Muampo lang sa Dios kay nahimo ng batasan kung mukaon. Apan ka na ba nga mga pag-ampo, tugod, sulod sa kasing-kasing ang pagpasalamat o pagpakaroon ingno? Ang atong pagsimba, worship becomes routine rather than joyful. But pasabot ba? Ang pagsimba dapat ikahimaya sa kasing-kasing. Pero makita man na siya kung marabaglaay magsimba. Anay. No? Doon ay mga pagsimba nga wala lang. Siguro nisimba tungod kay basi o pangitao ni Pastor Julie. Wag yun miyani sulod sa simbahan aron sa fellowship o sa tinuod nga pagsimba sa Dios. Mura na lang gihimo natong pamatasan o obligatory kay base og masuko o unsay gikaingon sa akong mga kauban sulod sa iglesia. Wala na gyud nahimong ikalipay sa kasing-kasing. Mao kana ang mga isa sa mga sign sa usa ka lukewarm believer. Sin is tolerated instead of resisted. But pasabot, sayod ka nga nakasala ka. Apan wa gyud ka nag-struggle nga mapugna nato ang atong kaugalingon nga dili makomit ang maong sala. Igo lang ka moingon nga, tawhanon raman ta. Nobody is perfect. Apan ang kamatuoran, diha sa usa ka tinuod nga Kristohanon, diha sa sala, patay na kita. But pasabot ba? Nasayod tao gitagaan kita sa kahibalo o discernment nga sala ang atong buhaton o nasayod kita sa kapamagihan unsaon paglikay niini. A Christian is being liberated from the curse of sin. Ang Kristohanon gihatagan sa Dios og kahibalo nga sala ang iyang gibuhat o gawas nung kitang maingon sa sala nga dili taka angayan buhaton. Apan ang lukewarm Christian dunay iyahang kinaugalingon nga
pag-tolerate sa sala. No? Instead of i-resist, buhaton, kung kinasa ikaw galing mong excuse, nga, ataw raman ko. And, siguro, dili remorseful, diya sa iyahang gibuhat. Comfort becomes more important than obedience. Mas gusto na to nga komportable. Nga mo ani lang kada Domingo. Apan dili kita gustong musunod o mo share sa pag-antos ni Kristo. Nakahay panahon sa ato ang tibuok simana nga gi-desire na to nga maka-ministry unta ako sa uban or maka-share ko ngadto sa uban sa akong mga kasilinganan mahitungod diha sa gibuhat ni Kristo sa cross or mapailan ako si Kristo diha kanila. Ubasi nga pagkahuman sa Domingo, Lunes, hangtod Sabado, ato pa hinuon nga wala pa may simba. So back to normal na to. Ang normal sa atong kinabuhi, mamahimo nga trip-trip na lang ni pagkakristohanon. Dunay usa ka istorya nga ang usa ka pastor nagministry sa prisuhan. Nag-istorya sila one-on-one sa Pineriso. Nganong napriso ka man? Masuko mo ko pastor, nakapatay ko og 24 ka tawo. Nganong nigipatay manimo ang 24 ka tawo? Kadako ba nga sa laod niya na? Masuko magugo pastor anang mga tawo nga motuo sa Ginoo. Ikaw pastor, motuo kang Ginoo. Ingon si pastor, hinuon sa kong Panginoon, trip-trip na lang ning ako. No, basi yung kita nga mga Kristohanon, maupon. Kung makikauban ka sa atong mga kauban nga dili Kristohanon, di sa ka-Kristohanon, we set this double standard. O di gid nato ma-retain o mabarugan ang atong pagka-Kristohanon tungod kay gusto lang nato og convenience. Gusto lang nato og comfort. Mahinumduman lang nato ang Dios pag-abot sa problema. Labi na gyud ug di na gyud matabang ang problema, amo balik na lang ko sa Dios. Umuampo na lang. No, labi na nang pag-istorya nga iampo lang. Kumbaga dapat wala na diha nang lang. Iampo, mo na pinakauna ang pag-ampo. Og ang diyan pa niya iampo pa lang gihapon. That's the very principle of a true Christian. Suko man, nato pamalandungon, apan, let's always examine sa pagtuo nga anaa kita. The world is very deceiving. Maski pag ang leader sa iglesia, dili exempted ni ana. Lami ang kalibutan. Kinsa bagoy dili gusto og kwarta. Dili kinsa bagoy gusto anang daghang utang. Kinsa bagoy dili gusto mo mata nga ang imong pagmata dili ka ulipon sa panginahanglan. Lami mo hatag. Pero kung limitado sa ato ang bulsa, para magsakit, no? Pero mao lagi na. Isip mga wala kita mahimong Kristohanon kung dili kita kabahin diha sa pag-antos. Mao bitaw na nga kung nabalaka man ta karon sa nahitabo, ang ayan nga ibalik ta na sa Dios. Kay gipailalam ba? Ganahan, mga brothers and sisters, ganahan batang ang gasolina 150 na. Ang manok mahimo ng 350 per kilo. Again, ang balita sa kong amigo kaganina nga kagabi nag-istorya mi, ang gasol o ang kanang LPG mahimo na siyang 1,500 sa tuwa pa
nagkuha na ba, naipikto na ang krisis. Apan angayan ba kita mahadlok? Mabalaka siguro no. Pero kung atong isalig tanan sa Dios, mawala ang ato ang mga kabalaka. Nga naman, what is good kung adunay crisis? Makita gid nato nga dili day angayan nga saligan ang kalibutan. Nga mas mahimo natong pangandoy sa kanunay nga lalino na ta diha ni Kristo. So, the good news, my dear brothers and sisters, even dunay lukewarm Christian, apan si Ginoong Hesukristo, padayon nga nanuktok in Revelation chapter 3 verse 20, ingon diha, behold, I stand at the door and knock. We always have the chances nga mubalik, mu-align sa ato ang tinuod nga pagka Kristohanon. There is always this hope of restoration. Christ did not abandon us immediately. He calls us back. Ang solusyon lang ni ining ato ang pagka-lukewarm or pagka-mabuknaon is repentance and renewed devotion. Kung ang pagsimba nahimo ng laay para nato, kung ang pag-alagad sa Dios, ang pag-apil diha sa ministry o ang gitawag natong atong pagtuo diha kang Kristo nahimo ng kabug-aton para nato, always examine our hearts. Kung dili na ba init ang ato ang pagtuo, nahimo na ba kitang init-init lang. Again, there is this danger diha sa atong pagtuo. Let us always examine. The message this morning talks about our restoration. Being Christian is not about perfection, but it is all about total surrender to Christ. Unsaon ba nato pagkahibalik? A lukewarm believer can become spiritually alive again. Dunay mga gitawag natong practical steps. First is to return to our first love. Remember when your faith was passionate. Sa panahon nga dihang hype o mainiton pa kita, ato tong hinumduman. Murag gyud ni siya, dili ra kay ni siya layo sa relasyon sa magtiayon. Atong balikan ang panahon din gusto pa kaayo nato ang ato ang uyab nga nahimo na natong asawa karon. Brother, imong asawa brother, di ba? Imong asawa brother, no? Sayod ko sa kabatanon pa, wala pa na sa panahon nga murag napulan. No? Digid mo yung napulan, natanaw daw yung asawa mo sa kasi napulan. Pero dunay mga panahon nga mauna-una nato mao pagyud ni siya ang desire sa kong kasing-kasing. Diha sa magtiayon naa kanunay ang panaglalis og gusto. Pero mo na siya'y mahimong dahilan nga mabugnaw na ang gugma. Kung mabugnaw na ang gugma, isa dahil sa kapamagihan mao nga imong balikan ang inyong kagahapon. Nganong gigusto na ko siya? Nganong nindot kay siya o desire na ko siya? The same with Christian faith. We should have to return to our first love. Sa diyang gidawat na ko si Kristo na ang kainiton. Apan question, nganong medyo nalayo man ko karon. So we must go back to our first love. The moment nga naa pa ang kainiton, dili nato ko kalimtan o kanunay natong hinumduman. Then we have to restore our daily fellowship with God through our prayers. Usahay magod mahimo ng laay sa ato ang pag-ampo, kay ang atong pag-ampo puro na lang pangayo. Puro na lang pasalamat, puro lang petition.
Apan ang kanunay nga pag-communicate, prayer is not about petition. Apan constant communication. Dili lang pakikistorya, kundi apil diha ang pagkinumdum. That there is this God nga dili layo sa ako. That there is this God nga andam sa kanunay maminaw nako. That's prayer. We could restore our daily fellowship with God studying and reading the Scripture. Kumusta na ang atong mga Biblia? Maablihan lang ba siya og Domingo? Maablihan lang ba siya during sa gitawag natong kanang midweek service o Bible study o prayer meeting? Unya pag-abli wa pag yung gibasa. No? There is no authority gawas lamang diya sa pulong sa Dios. Mas nahigugma bata sa pagbasa sa Biblia o pagtanaw sa ato ang cellphone. Mas naghatag panahon sa pagbasa sa cellphone. Then, reflection. Pagmulay-mulay. Kumusta na ba ang ako ang pagtuo diha kang Kristo? Sa tanan bang panahon, sa kalisdanan o sa kaharuhay, gipasalamatan o giistorya ba nako sa Ginoong Jesucristo? Our spiritual fire requires spiritual fuel. So kung gusto na itong ma-develop ang atong relasyon diha kang Kristo, we have to restore our daily fellowship with Him. Then, we have also to serve others. Labi na sa atong mga kaigsuunan diha sa iglesia. Dinhiba sa atong mga kauban, doon na tayo panahon nga, kumusta ka na Pastor Julie? Kumusta ka na Sister? Murag magkita na sa Domingo, sinima na raman atong kita, pero gusto ko nga makikumusta diha nimo. Doon na kabay problema, unsa bay akong matabang. Doon na ba ko'y maserbisyo diha nimo? Our faith will grow when it is expressed through our action. Okay? Then, remove spiritual distraction. Many believers are lukewarm not because they hate God, but because they are too busy with everything else. Kana siya, distraction ka na sa ato ang pagtuo o pagtubo spiritually ang mga butang sa kalibutan. We are too busy attending sa ato ang negosyo. Okay? We are too busy attending to our relationship. We are too busy attending diha sa mga itawag na to ambition and aspirations in life. Remember this. The very chief end of man is to glorify Christ. Diha ragyod na ang ato ang kinabuhi. Okay? Kristohanon ka man o dili, ang kinabuhi sa tao, its chief end is to glorify Christ. Okay? Malipay, mahimaya si Kristo kung magtotoo ka. Apan, mahimaya paghihapon si Kristo pagabot sa panahon sa kinabuhi sa mga dili magtotoo. Tungod kay mapakita ni Kristo ang iyahang hustisya. Musugotag sa dili, Kristohanon kag dili. Ang purpose sa kinabuhi, the purpose of our existence is to glorify Christ. Mabitaw na nga, ang ambisyon sa atong kinabuhi, ang kwarta o ang relasyon is just temporary thing. Mao na siya ang makadistract sa atong relasyon diha sa Dios. Remember nga ang atong espiritu makig-uban no diha sa eternity. Kita nga Kristohanon makig-uban ta sa Dios in eternity. Ang mga dili magtotoo sa Dios
Nagyapon sila kinabuhi in eternity, but not in the presence of God. Dito sila sa lugar diin wala ang presensya sa Dios. So ang kwarta di ay mamahimong temporaryo. Ang relasyon di ay sa atong isig katao temporaryo. So ang atong mga damgo temporaryo. So dili siya angayan mamahimong babag sa atong relasyon diha sa Dios. How I pray nga masabtan unta nato nga mga Kristohanon ang kamatuoran mahitungod sa mga butang sa kalibutan. Again, what is good sa crisis? Nga makita nato nga dili day angayan nga higugmaon ang mga butang sa kalibutan. I review sa kanang gitawag nga atong survival ba. Kung magkagrabi ang gira karon, ang kwarta nga atong ipaningkamutan, kung doon na nagyoy tinuod nga crisis, wala siya value. Unsa pa may imong paliton kung wala na pagkaon nga mapalit diha sa mga katindahanan? Unsa pa may value sa kwarta kung di na ka makapatukod og balay, o di na ka makapalit dito sa hardware? Kaya unsaon pa man nimo? Unsa pa may value sa imong edukasyon is a professor kung wala na kay estudyante o eskwelahan nga tudluan tungod kay nagkrisis naman. Ambot akong pasabot ang mga material nga butang nga gitawag natong nakahimong distraction sa atong pagtuo sa Dios, dili ka na importante. Unsa na to pagkahimong malungtaron diha sa atong relasyon nga mabot ang panahon ang atong asawa pwede mo biya nato, ang atong bana pwede mo biya nato, ang atong mga anak pwede mo biya nato kung mamingyo na sila. Kunya ang kinabuhi sa tao doon na may kinutuban. So dili mag-long last. Pero ang mag-long last atong relasyon diha sa Dios. So we have to remove all the spiritual distraction. Mututok lamang kita diha sa atong manunubos. Mututok lamang kita diha kang Kristo. Because we are made, we exist by Him, through Him, and for Him. Unang importante sa kinabuhi. Gibuhat kita ni Kristo, pinaagi diha. Gibuhat kita sa Dios, pinaagi diha kang Kristo o para kang Kristo. So, ang mga butang atong ikawilihan, it's only distraction, spiritual distraction. Now, the final challenge for us Christian, si Ginoong Jesucristo wala niingon nga try to be a little warmer. Paningkamuti nga mahimo unta kang gamay nga init. Wala siya mag-ingon ni ana. But He said, I wish you were either cold or hot. Mayo na lang unta to og bugnaw ka. May na lang ka og dili ka mo tuo. Fine. It's fine with me. May ito kung unta nagkainit ka og tinuod kang mainiton para nako, rather than being lukewarm. Kung sa uyab palagi, huwag kang paasa. Kung tinuod ka mangalagad, pagpangalagad. Ayaw ko marabag, ayaw ko atika. Nganingong kang nahigugma ka nako. Diya sa ito mga kanta, nagsalig ko kang Kristo. Pero nganong puno mantas ka balaka? Nganong hadlok mantas sa umaabot? Kung nasayod ka nga si Kristo, mo'y imong Dios o mo'y imong provider. Nganong moingon man ta nga dili ta angayan mahadlok o mabalaka tungod kay adunay Dios, pero deep inside of us nga nag-istorya ni ana, kada gabi di ka halos magpakatulog tungod sa imong kahadlok. So for Christ, it is good whether you are cold or hot, not a lukewarm believer. Christ desires total commitment.
Christ desires our total surrender to His Lordship. Half-hearted Christianity will never transform the world. The church changes history only when believers are fully surrendered to God. Again, let's examine sulod sa atong kasing-kasing. Doon na bagyo tayo tinuod nga pag-surrender sa Dios. Ang Dios dili magpalabot ni anang 25%, 75 lang ako ang parang believe na ko kung galingon 25 lang ang imuha Lord. Ang gusto sa Dios is total submission to His Lordship. Ang gusto sa Dios tinuod nga pagtuo diha kaniya. As to conclusion, my dear brothers and sisters in Christ, pangutan ko na to atong kaugalingon. Are you hot? Are you cold? Or are you lukewarm? Let us all evaluate our faith in Christ. Isa na sa mga healthy nga butang nga ngayon natong buhaton. Now, if we find that our hearts have cold, today is the day to return. Kung atong kasing-kasing o pagtuo diha kang Kristo, mura lamang og dula-dula karon ang panahon nga mubaliktad diha niya. God is not looking for perfect people. He is looking for passionate hearts. Simbahon na to ang ato ang kasing-kasing. Buot pa sa baba. Tanawa daw ang sulod sa atong kasing-kasing. Doon na ba'y tinuod nga pagtuod diha kang Kristo? Doon na ba'y tinuod nga pagsubmit diha kang Kristo? Nganong naaka diri karon? Is it about our worship in Christ? Or wala na. Nahimo na lang natong habit nga mulakaw sa balay kada Domingo. Muadto sa simbahan, mulingkod, maminaw, mutindog, mupauli. Doon na ba'y kausaban sa atong kasing-kasing? So, my dear brothers and sisters in Christ, let's pray, no, para sa paggiya sa Ginoo. Ginoong Dios, sayon ka sa sulod sa among tagsa-tagsa kahuna-huna o kasing-kasing. Walay malipod diha kanimo, walay matago diha kanimo. Among pag-ampo Ginoong Dios nga pinaagi sa imong balang espiritu, hatagan mo kami sa boldness, hatagan mo kami sa kaalam, hatagan mo kami sa kahibalo. Ang saon pag-transform sa among kasing-kasing ug una-una. Tuloy kami Ginoong Dios pinaagi sa pag-iya sa imong balang espiritu nga mahimong focus diha sa among tinuod nga pagsimba ug pag-ila diha sa kagamhanan ni Ginoong Hesukristo. It is not our desire, Father God, nga mahimong cold diha sa among pag-ila kanimo ug pagsalig diha kanimo. It is not the desire of our heart, Father God, nga mamahimong lukewarm sa among pagtuo diha kanimo ug pag-alaga diha kanimo. But it is our desire nga mamahimo kaming mainiton gayud sa among pagtuo, sa among pagsimba, sa among pagsalig ug sa among pag-alaga diha kanimo. Palalangini kining maong iglesia Ginoong Dios diha sa pagpanguna ni Pastor Jolie. Ginoong Dios, ikaw magalig-on sa pagtuo namo. Amo ka nang gi-entrust diha kanimo aron mahimaya ka sa among adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Mahimaya ka Ginoong Dios sa among every Sunday fellowship nga ginabuhan. Mahimaya ka Ginoong Dios sa amo ang mga pag-ampo. Mahimaya ka Ginoong Dios diha sa among kinabuhi. Kung nakita mo man Ginoong Dios nga instead of nagkalayo, apan nagkalayo na hinuon ang among relasyon diha kanimo, ikapa among kasing-kasing. Draw us near diha sa imong presensya Ginoong Dios aron dili kami madaog sa kalibutan.
Sayod kami sa nahitabo sa kalibutan Ginoong Dios ana ang crisis. Apan use this situation, Father God, para ma-realize namo nga ang kinabuhi namo dinhi sa kalibutan, it is not all about comfort, not all about sa material blessing or material comfort nga gusto namong madawat, but our existence, Father God, among ma-realize o among makinabuhi that we are made through Christ and for Christ. Gitawag mo kami aron mamahimong imong si iglesia. Gitawag mo kami gikan diha sa kaulipon sa sala. And it is our prayer, Father God, nga sa among pagkinabuhi, andam ug tagana kami sa dawat usab sa tanang sakripisyo, sa tanang pag-antos, mapaduo lamang kami diha kang Ginoong Hesukristo. Among gibalik diha kanimo Ginoong Dios ang tanang dungog ug kahimayaan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Amen.